The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Father Almighty. In the name of Jesus Christ, your Son, and with the Holy Spirit. We gathered once again, O God, in your midst as we believe, Lord Jesus Christ, that you choose us to make a people of yours, O God, a family, O God, whom you have been prepared, O God, Lord, to meet you in the eternal life. Kaya Lord, muli po sa oras na ito, hayaan mo po na ang mga salita na iyong pong ipagkakaloob, ipapahayag, naway sundan niyo po ito ng mga tanda at himala upang ang sino mang manalig at sumampalataya ay magkaroon po ng ganap na pagpapalang espiritual na maging kaisa mo. Tungo o Diyos sa ganap na katagumpayan ng buhay ng bawat isa sa amin. Ganun din po ang mga nasa live streaming. As I know that you choose them, O God, once again to hear the gospel whom you have been prepared to be proclaimed, the empowering of your word as a spirit that gives life, as what you said. Jesus Christ, ngayon pa lamang, allowed us to declare our faith and believe the victory in this gospel because we believe the victory is already prepared for your glory. Amen, amen. And amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Beloved brothers and sisters in Christ, our Holy Gospel, according to the Gospel that was written by St. Matthew in chapter 16, tama ho ba yun? 24 to the following verses. Glory to you, O Lord. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming kaisipan, bibig at puso ayon sa kapangyarihan ng iyong salita. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their lives for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world? You forfeit their soul. Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Brothers and sisters, the Holy Gospel of our salvation according to the Word of Christ. Praise to you. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Maapo na tayo, brothers and sisters in Christ. To God be the glory. Isa pong mapagpalang buhay. Amen? Mapagpalang buhay sapagkat tayo ay buhay sa Espiritu ng Panginoon. Amen? So, ang sabi po sa wikang Tagalog naman, ayon sa pagkakasulat ay ganito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig
ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang taong kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao na kasama ang kanyang mga alagad, ang anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ayon sa salita ng Panginoon na binasa natin sa wikang Tagalog. Amen? To God be the glory. So welcome po muli, brothers and sisters in Christ, our Friday Gospel Healing and Deliverance. Amen? Included po ang ating anointing as what? Ano sabi po ni David? You anoint my head with oil. Di po ba? Anong ibig sabihin nun? The anointing of God, brothers and sisters, no? Sa ulo natin, para ang spiritual power of wisdom, brothers and sisters in Christ, will remain in us so that whatever we do, amen, is led by the Holy Spirit in accordance to the divine anointing. Gets? Okay po. Gets na gets. Amen po. Kaya alam nyo po, sa totoo lang, napaka-bless talaga natin. Kasi yung mga bagay na ito, ay hindi po natin ito pa nasusumpungan ng ganong kadali sa tagal ng panahon ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Na ito pala ay mga bagay na minsan ay hindi po na ipipreach or hindi na ipapaliwanag o hindi sinasabi po, brothers and sisters in Christ, ang kahalagahan, brothers and sisters in Christ, ng nasusulat sa Biblia. Amen? Kaya sa totoo lang, hindi ko katakataka at hindi naman dapat talagang pagtakhan na marami pong sa atin, marami pong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, even the time of Christ, especially in our day, siyempre, sa halip na lumago po ang ating spiritual, lumago, no? Hindi yung lumago, ibig sabihin, dumami. Spiritual, dumami. Ang paglago ng spiritual. Kasi ang katotohanan, kapatid, ang paglago ng spiritual ay nahayag yan. Hindi sa dami, kundi yung gumagawa. Gumagawa. Amen po ba? Kasi yun sinasabi po, naalala niyo si James, ang sabi po sinabi ni James sa chapter 2 verse 26, kung hiwalay ang espiritu sa ating katawan, patay po tayo sa espiritu. Kaya ang pananampalataya natin, patay din. Kaya nga hindi ka taka-taka. Di po ba? Amen ng amen, praise ng praise, prayer ng pray. Pero, wala naman nagagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Or para as a, sabi ni Lord, living witness. Kasi yung empowering of God's Spirit, sabi ni Kristo, that you will receive power when the Holy Spirit, amen, comes upon you and you will be my witnesses. Iyan po yung mga bagay na minsan na hindi natin inaabot yung ganun minsan ng mga proclamation of what is the Word of God means to us. Amen? And the purpose of the Word of God as a divine truth, brothers and sisters. Amen? So, ito po yun. No? Kaya dito po sa gospel natin, actually doon pa lang sa unang pagbasa, sabi ko sana bigyan mo ng konti lang. Kung ano po yung konti na parang yung konti na magbibigay ng inspiration word. Kasi inspiration para ka nagbibigay ng isang salita na magbubukas bilang inspirasyon. Yung kasi inspirational Hindi po yung inspirational, kasi mayroong inspirational, minsan ang tinutukoy is teaching. Bahagi po riyon. Pero mahalaga po kasi yung isang salita no? Because every word is spirit.
Amen. Amen? And what is the conclusion of that word as Spirit na magiging ma-inspired sa iyo? Hindi ba? Ayun po yun, brothers and sisters in Christ. Kaya nga, inspirational talk. Amen po? Ayan. But anyway, salamat sa Panginoon kasi sa unang pagbasa pa lang, makikita niyo po doon yung sinabi ng Diyos sa bayan po ng Nineveh. Alam niyo po yun, di ba? Yun ang sinulat doon eh. Amen po ba? Nagbabala ang Diyos tungkol po sa bayan ng Nineveh. At yung pagbibigay po ng babala, ng warning ng God sa bayan ng Nineveh, kasi po masyado silang, Kasalanan na. masyado silang namumuhay sa kasalanan. And ang spiritual nila ay worldly na. Kasi siyempre po, dumarating ang generation to generation to generation. So nag-iiba na nag-iiba. Sa panahon natin ngayon, ang generation natin iba na kaysa sa mga nakaang panahon. Nung mga bata-bata po kayo, nung lumang panahon, ang babait natin sa magulang. Masunurin ang mga bata nung una. Kahit hindi kakilala ang may edad na, lalapit po at pagsasabi po, mano po. Ganun nung araw eh. O kaya, magandang gabi po, magandang hapon po. Ganun yung kahit hindi mo kilala. Ganun ang mga bata nung araw. Eh ngayon, pag nakita ng mga bata matatanda, iisbiran pa. Yung tanda-tanda na nito, lakad pa ng lakad. Yung iba na ang panahon talaga eh, no? Hindi po ba? Yan po yung generation to generation, nagbabago po yun, kapatid. Kaya po yung mga pahayag, no? Na nakita pakinggan natin sa pagbasa, nangyayari po yan hanggang panahon natin ngayon. Kaya nga po marami ng baha sa lahat ng sulok ng mundo eh. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa Pilipinas, wala yatang sulok na walang baha. Kahit sa syudad. Kahit nga sa Baguio napakatas, binabaha na rin eh. Opo. Di ba? Kung napapanood nyo. Kung hindi nyo napapanood, huwag nyo nang panoorin. Baka malaman nyo. Amen po ba? Kaya, yung pong ibig sabihin, but remember that God is always God of mercy. Amen. Kaya nagpadala si God ng isang propeta na ang pangalan ay Jonah. Para ihatid ang mabuting balita upang sila ay magsisi bago gunawin ang Nineveh. But dahil nga po, they accept the preaching of Prophet Jonah, winasak ba ng Diyos ang Nineveh? Hindi. Because of that repentance. Yung tanong natin ngayon, marami pa nagre-repent ngayon na Kristiyano? Ha? Ay, ewan ko lang kung marami ang nag-repent. No? Kaya kadalasan, brothers and sisters, ang totoo, wala kasi yung spiritual presence to lead us from the bottom of our heart. How we could repent spiritually. By mouth. Sabi ni Kristo yan, pinupuri niyo ako by your lips, not by your heart. Di ba? Sabi ng Panginoon sa Biblia. So dito sa gospel na ito, tingnan natin po kung ano ang banal na panukala ng Diyos sa gospel na ito, brothers and sisters, na magiging ganap ang spiritual na totoo sa buhay natin. Amen po ba? Ayan. Because the purpose of the holy gospel of our God, brothers and sisters, from the beginning of His creation, tandaan natin, mula sa simula ng paglikha ng Diyos ng mundo, nilikha niya po ang lahat ng bagay sa mundong ito, nakikita man at hindi nakikita, especially ang nakikita natin ngayon, from the beginning of His creation, all things was created according to His words, salita. At ang lahat ng nilikha ng Diyos ay sa kanyang salita, nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng buhay. Lahat nagkaroon ng buhay through the power of His words. Amen po? So yun po yun. Ganon po kahalaga ang salita ng Diyos na dapat po ito maipahayag, brothers and sisters in Christ. Katulad ng ating gospel ngayon. Anong sinasabi po ng Panginoon sa gospel na ito?
brothers and sisters in Christ. But tatanungin ko muna kayo kung okay lang po sa inyo. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo. Ano po ang dahilan na bakit kayo naririto? Po? Makinig ng salita. Para makinig ng salita. Salamat po. Ano pa? Spiritual. Ano po? Makatanggap ng Makatanggap ng spiritual na ng spiritual na, sabi ko spiritual na, Pagpapala. na kaalaman, wisdom. kalaman, wisdom. So lahat, pagpapala, Pagpapala. kaligtasan, lahat po yan. Yun ang dahilan kung bakit po tayo naririto. Para malinis ang aking mali. Malinis ang ating karumihan through the power of the Word of God. Napakarami ang dahilan, brothers and sisters in Christ. Amen? Oo, pwede mo nga tanungin sa kapatid mo o sa katabi mo, ano ba talaga ang dahilan bakit ka narito? Di ba? Eh sasagot to rin sa kapatid mo, ikaw, ano din ang dahilan bakit narito ka? Amen po ba? Siyempre, lahat po yan may dahilan. Amen? But, pag sisimba ho tayo, may dahilan ho ba? Bakit ka nagsisimba? Same thing, di ba? Amen? To bless us, to save us, to heal us, to have spiritual, di po ba? To receive our prayers. Lahat po yan, mga kapatid. But remember the gospel, sabi ko nga, ito, lagi naman natin napapakinggan yan eh. Amen. Lagi po yan. Ilang libong taon na ba? 2,000 years po nung inisinulat ito after Christ's word was proclaimed. Amen? Na isinulat ng mga apostol. Okay. Kasi dito po, sa totoo lang, marami pong mananampalataya sa Diyos that they are willing to follow God, to follow Christ. Di po ba? Di ba marami pong mga Kristiyano ang mithiin ay sumunod kay Kristo? Sumampalataya kay Kristo? Maglingkod kay Kristo? Amen po ba? Amen. Amen. Marami po ang kanya-kanya pong layunin, brothers and sisters, if they want to follow Christ, if they want to become a servant or followers of Christ. Kaya anong tanong ng Panginoon dito? Sabi po ng Panginoon, pakinggan natin. Sino? Okay. Ang sabi ng unang verse, pakinggan natin po ha. Anong sabi po sa unang verse? Sino mang nagnanais sumunod? Okay. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, sino man daw nagnanais na sumunod sa akin. Thank you po, mahal na kapatid. Ayan. Purihin natin si Lord. To God be the glory. Okay. So, whoever wants to be my disciple means followers. Amen? Amen. Hello. Amen. Tagasunod. Believers. Amen? Amen. Okay, ang sino man daw, sino po ba? Siyempre po, marami. At isa na po tayo doon, di ba? Amen. Amen po? Isa yun sa dahilan kung bakit po tayo narito. Because we are believers. Amen? We want to follow Christ. Hello? We want to bless us by Christ's words. We need spiritual from Christ, brothers and sisters, to unite with Him. Yan po talaga ang mga reason, no? Dahilan. Pero, may sinasabi ang Panginoon kapatid Tingnan mo po. Pansinin natin ha. Sumunod na verse, mayroong makikita tayo doon. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, anong sabi po doon? Alang-alang sa akin. Okay? Alang-alang sa akin. Sabi ng Panginoon, amen po ba? Ay magkakamit nito. So, ano po ang ating gospel? As spiritual truth. Whoever loses his life for my sake will find it. Okay? May keywords.
Ano po yon? Alang-alang sa akin. Sa English ay, My sake. because of me. It is because of Christ. That is the gospel. It is because of Christ. It is because of Jesus. That is the real reason why we are here. Di ba? Kung ang dahilan ay pagpalain tayo, pagpapalain ka talaga. Yeah. Kung ang dahilan, mapagaling sa karamdaman, gagaling ka talaga. Kung ang dahilan ng ating pananampalataya ay tumugon sa ating mga panalangin. Hello? Hindi po ba? Jesus will answer. Hindi po ba? Lahat po yan. Lahat ng bagay ay pwede nating makamit. Pero, pakinggan po natin kung ito ang purpose mo, ito ang layunin mo, ang sabi po doon, siya yung mawawalan nito. Siya ang mawawalan. Thank you po, my dear sister. Pagpalain po kay Lord. Siya ang mawawalan. Yung inaasam-asam mo, siya yung mawawalan, brothers and sisters in Christ. Bakit? Dahil nga po, hindi naman dahil sa Kanya. Amen? Hindi naman dahil sa Kanya. Sabi nga natin kanina, anong dahilan? Dahil nandito tayo. Of course, sinabi natin lahat yan. Yun ang kailangan natin maintindihan ngayon. To grow our spiritual understanding, kaya nga po, may divine anointing for that purpose. Hello? Amen? Para lang sa ganon, yung salita ng Panginoon na siyang Espiritu niya na tinatanggap natin, pinaniniwalaan natin, nag-i-empowered sa atin, kapatid, kailangan, hindi po ba gusto natin manatili sa atin? To remain in us? Bakit? The first revelation of God, that God Himself give a sign, according to Prophet Isaiah, in chapter 7, verse 14. Ano sabi ng Diyos doon? Na ang salita ng Diyos na pinahayag ni Propeta Isaiah, ang Diyos mismo ang nagpakita ng palatandaan, na ang palatandaan magsisilang ng isang babaeng birhen, na ang papangalan ay Emmanuel, na ang kahulugan ang Diyos ay nasa sa atin. Amen. It is because of Jesus Christ kaya tayo nagtitipon. Kasi kung yun lang ang hangad natin, yung mga blessing na yan, yung pag gumaling tayo, no, ma-answered prayer po tayo, kapatid, kung yun lang ang purpose natin, brothers and sisters, yan, it will come to pass. But Christ is not remain in us. Hello? Hello? Amen. Kasi hindi naman dahil sa Kanya Amen? Dahil sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon, brothers and sisters in Christ. Pag sinabing dahil sa Kanya, may isang bagay na sinasabi ang Panginoon. If you want to follow me, you have to deny yourself. Yun ang struggle ng maraming believers. Kasi it's too hard to deny. Kasi human nature na natin, ako pa. Kilala natin ang sarili natin kung sino tayo. At kadalasan, hindi ho natin i-give up kung sino tayo, kung ano tayo, kung anong meron sa atin. Hindi ganun kadali. So sa makatuwid, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano,
na nais sumunod, na nais manampalataya, na nais mabless, na nais magkaroon ng spiritual, na nais pagalingin ng Diyos. Beloved brothers and sisters in Christ, wala pong mangyayari sapagkat anong sinasabi ng Panginoon? Ang naghahangad na magligtas. Di ba yung sinasabi niya? Whoever wants to save their life will lose it. That is from the mouth of Christ. Nako yung ibig sabihin? Hello. Kasi kadalasan, ay topic dito, kadalasan, pag itong gospel na ito, itinapik, isang salita din lang. Ano yon? Ano po yon? Follow. Ito ang madalas, kahit mapakinggan mo ulit sa sunod na ibang araw. Ang topic dito, follow. Pagsunod. Pero what is the exposition of the Holy Gospel that we must be understand? Di ba? Bakit? Kasi the purpose of proclamation of the Word of God, brothers and sisters, is to establish the kingdom of God in our life. Yan ang sabi ng Panginoon. Go! Proclaim the good news of the kingdom of God. Amen? Amen. Ang ipangangaral ng mabuting balita ay paghahari ng Diyos. Pag sinabing paghahari ng Diyos, hindi po yan bato na kingdom. It is spiritual of God. So papaano tayo magkakaroon ng spiritual kung minsan isa lang ang pinag-uusapan, which is maganda naman po ang topic. For example, itatopic ko dito i-follow. Sinasabi ng Panginoon, dapat tayo sumunod, kailangan ganito, ganito, number 1, sumunod tayo, number 2, sumunod tayo, number 3, sumunod tayo. How about the other words na mayroong pagbubukas ng spiritual understanding? It is really important. Hello? Amen. Hindi lang sinasabing, ito yung tinapay. Ba't sinasabi rin po, ito yung tinapay, mayroong palaman sa loob. Magets? Magets yung ibig sabihin? This is the bread. But there is ham inside of the bread. Eh kung mahilig ka sa ham. Di ba? Di ba? Kung hindi ko ibig sabihin, kaya nga po, healing message. Nakuha niyo ba ho yun? Sabi mo sa katabi mo, healing message. Hindi hiling ng hiling. Di ba? Yung bang purpose na marami. Amen? Hiling ng hiling. But the purpose of our faith to God, because of Christ, that we are willing, wanting to unite with Christ according to His Spirit that was given to us from the Word of God. Sabi po sabi po ni Paul sa sulat niya sa Book of Romans? Nandun po yan, sa chapter 8, verse 9. Pansinin niyo po, ang Romans chapter, sabi ko chapter 8, verse 9. Puntahan natin yung portion na yon. Okay? Ayan, chapter 8, verse 9. Okay. Ano nakasulat? Ang sabi po dito sa wikang English, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.
Nagis niyo ba ibig sabihin? Amen. Nagdahil po sa Panginoon. Ito ang sinasabi ng Biblia. That God sent His only begotten Son so that whoever believes on Him shall not be but have eternal life. Di po ba? Dahil kay Kristo. Kapatid, ang lahat ng bagay, pag tayo po ay may relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng kaisa na Espiritu, kasi yung relasyon, pag sinabing relasyon, may relasyon ako dahil naniniwala po ako, yes. Pag sinabing relationship, it is spiritual relationship. Because the nature of Christ as a Son of Man is also Son of God. Amen. Nag-get niyo ba? Yun po ang makikita natin, brothers and sisters, kung bakit tinatalakay natin ito. Kasi ano ang mapapala natin? Makamit natin ang lahat ng bagay. Kung mapuprofit naman yung soul natin, ano nag-gain natin? Kaya ba natin bayaran yung soul natin? Ha? Hindi po. Sabi ng Biblia ito. Sabi po ng gospel na ito, brothers and sisters in Christ. Yung mga bagay na nais pong maintindihan natin, sapagkat ang sabi ng Biblia ito, sa gospel na ito, kasi darating ang panahon, darating ang anak ng tao, darating si Kristo. Ang sabi po doon, brothers and sisters in Christ, kasama ang mga anghel, at ang sabi po, gagantimpalaan tayo. Amen? Darating siya, taglay ang kanyang kapangyarihan upang gantimpalaan tayo according. May words dun according sa atin mga ginawa. Mayroong words doon. Kadalasan ito sasabihin, tayong lahat ay gagantimpalaan ng Panginoon pag dumating siya rito. Gagantimpalaan tayo. Ay, salamat po. Gagantimpalaan kami ni Kristo pagdating niya. Kailan tayo pupunta, Lord? Pero may isang words doon na dapat maging bukas po. Kasama po yun. Yun ang sinasabi ko. Ano yung palaman? Di ba? Ano yung palaman? Yung words na yon. Ano yung words doon? Ang verse na ito, ano pong verse yun? Verse 27, sapagkat darating anak ng tao kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ay sa kanyang ginawa. Yung verse 27, parang yun ang tinapay. Hello? Yung verse nito, bread. Alam mo ba yung bread sa Tagalog? Pag tinapay talaga, magaling tayo, no? Amen? Pero, yung bread, may palaman. Yung palaman dito, yung sinasabi ng Panginoon, gagantimpalaan tayo. Ayon, Sa ating gawa. paano yun? Mula Kung hindi babanggitin yung palaman na yun, yung ayon sa ginagawa mo. Ay, salamat Lord, pagpapalain mo ako pag dumating ako. Pero araw-araw, iba ang ginagawa mo. Hindi mo ba alam yung gantimpalang ibibigay sa iyo, yung ginawa mo? Hello? Sige nga. Kung walang paliwanag tungkol sa nilalaman, at yun lang ang sasabihin, yung gagantimpalaan tayo, pero ano ang nakapaloob doon? Kung puro ka marites, wala nang Ha? kung puro marites ang binibigay. Ay, yun na nga po sinasabi natin Wala po ang healing message po for our soul. Wala po. Kaya nga sabi nga po ni Pablo sa 8:28. Tingnan niya po ang 8:28. According to the letter of Paul to the Romans chapter 8 verse 28. 28 po yun di ba? Para may paborito yata doon yung isa doon. Mr. Gary.
Sister Kerry, na. Ano sabi doon? Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Di mo ha? Gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya tayo nandito eh. Ito yung layunin ng Panginoon na maintindihan natin. Alin po maintindihan natin? Yung layunin ng Diyos, magkaroon tayo ng spiritual relationship to Christ as God sent Christ for us. Hello? Yun ang purpose ng mabuting balitang ito. Beloved brothers and sisters in Christ. Meron pa nga tayong mababasa, brothers and sisters in Christ. Tingnan po natin ang nakasulat po sa Biblia. Puntahan natin ang nakasulat po, no? Sa Book of Romans, letter ni Paul to the Romans, also sa chapter 5 verse 1. Okay, chapter 5 verse 1 ng Book of Romans, ganito naman ang nakasulat. Tingnan po natin. Okay? Sabi po sa Tagalog, ayan, Tagalog version, sapagkat napapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Is that correct? Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. It is because of Jesus. Amen. Hindi po ba? Sumunod na verse. Tira din sumunod na verse. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. So, may joy na po tayo even though dumaraan tayo sa mga persecution, sa suffering. Bakit po? Kasi may pag-asa na eh. May pag-asa dahil po kay Kristo. Amen? Amen. It is because Christ, there is hope, brothers and sisters. At that hope, mga kapatid, from the mercy of God, from the love of God, makakasama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Isipin niyo po yan. Sino ang pwedeng makabili? Try niyo nga po ipagtanong kung sino makakabili ng kaluwalhatian ng Diyos. Ha? Amen po. Beloved brothers and sisters in Christ. So therefore, mahalaga po sa buhay pananampalataya natin ang mga bagay na ito, kapatid. Sabi rin po ni Pablo, ano sabi ni Pablo sa sulat niya sa unang Korinto, sa ating mga Biblia? Sa chapter 1, verse, I think that is 30 yata, yung sa chapter 1. First letter ni Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 30. Mayroon tayong mababasa din dyan. Kapatid, ang sabi po sa wikang Tagalog, tinan natin na nakasulat. Ang sabi po, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Hesukristo na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Wow! Kaya mo bang bayaran to? What? Kaya nga tinataglay na natin yan eh. Yung buhay na yan mula sa Panginoon. Ito naman ay paborito ng isang kapatid. Salamat po talaga sa gawain ng Panginoon. Kasi naging paborito niya yan. Ang alin po? Yung John, chapter 5 verse 20. Ano sinasabi doon? Whoever believes in me,
who receive my words and believe the one who sent me has already, Pass from death to life. di po ba? Eternal life. Amen? He's no longer subject for judgment because he is already passed from death To life. to life. Amen. Eh, kailan mangyayari sa yan? Sabi ng Panginoon, marami nga sa inyo nakatayo rito, hindi kayo mamamatay, hindi dumating si Kristo. Ano ibig sabihin nun? Wow, Lord, siguro abot ako ng 500 years old kasi pag matagal kang dumating, siguro buhay pa ako ng 500 years old. Mali ang paniniwala mo kasi mali ang pagkakaintindi mo sa salitang sinabi sa iyo. Amen? Mananatiling buhay ang kasalanan mo hanggang sa pagdating ni Kristo. Hindi mamamatay. Kaya nga sinasabi, may naalala kong bigla, sinabi rin po ng Panginoon yan. Pahayag naman yan din. Pahayag din po yan. Nino? Ni Paul sa book of, puntahan natin. Letter ni Paul to the Roman chapter 6 po. Chapter 6 po. Verse, I think that is 11. Okay, tinan niyo po. Romans chapter 6 verse 11. Ang sabi doon, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Jesucristo. Salamat po. Dapat ituring na natin patay. Eh pag hindi mo naintindihan ang sinabi ng Panginoon, ay Lord, ibig sabihin nun, hindi ako mamamatay hanggang sa pagdating mo, nang kailan kayo babalik? Huwag ka muna bumalik para humaba buhay ko. No, mali-mali. Ang tinutukoy doon, yung kasalanan mo. Amen? Na siyang dahilan ng kamatayan ng espiritual. Kaya nga po, si Pablo, ang daming sinulat no? Ano sabi ni Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Epeso, letter ni Paul to the Ephesians, meron tayong mababasa. Tingnan niyo po. Sa chapter 2 po yung verse 4 and 5. Ano nakasulat doon? Sa chapter 2, verse 4 and 5. Nakasulat doon? Okay, pansinin natin. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama. Nino? Ni Kristo nung tayo mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. It is because of Jesus. Amen. Amen? Binuhay na tayo sa spiritual na dating patay. Hello? Kapatid, nakaka-bless talaga na malaman ng mga bagay na ito. Because of Christ. That is the reason why we are here. Amen. That is the reason why, beloved brothers and sisters in Christ, na sinasabi ng Panginoon. Bubuksan niyo po ang salita ni Kristo sa John chapter 8 verse 12. Tingnan niyo po. Puros biblical ang ginagamit natin. Buksan natin ang Biblia. Thank you, Lord. 8:12. May bababasa po kayo dyan sa mga Biblia niyo. Anong sinasabi po? Sa John chapter 8 verse 12. Okay. Anong sinasabi ng Panginoon? Okay. Yan. Sabi po, ako, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako, ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman.
Kailangan pag sumunod tayo, na nais natin, brothers and sisters, magkaroon ng ilaw. Pag sinabing ilaw, it is spiritual life from God. Na nagbibigay buhay sa atin. Tungo sa isang relasyon sa Diyos na ito, sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Yun po yun. Brothers and sisters in Christ. Naksiyem, hindi ka nalalakad sa dilim sapagkat binigyan ka na ng buhay. Kapatid, alam naman natin, pagkatapos ng buhay natin ito, may susunod tayong buhay. Ang second life natin, brothers and sisters in Christ, no? Mayroong tinatawag na eternal glory in the presence of God, mayroong eternal punishment sa hell. At meron din pangatlo. Ano ho yun? Completely dead. Soul and spirit. In the book of Revelation. Nasa aklat po ng Revelation yung second death. Sa chapter 20 verse 10 to the following verses. Second death. Alam mo yung second death? Amen? Yung talagang wala na yung soul nyo, yung espiritu mo talagang wala na. Na-impeach na lang. Na-impeach na. Na-impeach na raw. Amen? Pero siguro, dapat po talaga maintindihan natin itong gospel na ito. Ano po yung ating gospel? Ano yung spiritual gospel? The spiritual truth of the gospel? Because of Jesus. Yan. It is because of Jesus Christ. Amen po? Amen. Wala pong pinadala ang Diyos Ama sa mundong ito, kundi si Jesus lang. Amen? Only Christ. Beloved brothers and sisters in Christ. Kaya nga po, sa buhay ng ating pananampalataya, importante po yun na maintindihan natin. Amen po ba? Maintindihan natin na tayo dapat ay lumalago. Lumalago po tayo saan? Sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Because the more na lumalago tayo sa Espiritu ng Panginoon, hindi po paglago ng pagdami ng tao. Marami nga po tayo. Pero spiritually naman, hindi lumalago. Tama yung mangyayari sa sinasabi ng Panginoon. Marami nga pong tinawag, ngunit kakunti ang pinili. Yung pinili, yung kung may spiritual na kaysa ni Kristo. Yan sa punta, sa mapupunta yung marami. Doon siyempre sa judgment. Based on what they do. Hello? Amen. Pero kung dito pa lang, tulad ng sinabi ng Panginoon, that they have already eternal life, and they are no longer subject for condemnation because they are already passed from death to life, abay dito pa lang kapatid, mimitiin ko na yan. Kasi hindi ko alam, hindi ko sigurado kung hanggang kailan ang buhay ko. Hindi ba? Dito kailangan siguruhin ko na. Kasi hindi ko naman hawak ang buhay ko eh. Same thing din po kayo, ewan ko lang kung hawak yung buhay nyo. Di po ba? Lahat po tayo darating dyan. Brothers and sisters in Christ. Yung kumari namin nagpagkalusog-lusog. Malaking babae. Talagang malusog. Walang problema. O na-stroke. Patay. Di ba? Hindi natin hawak ang buhay. Sabi nga nila, brother, tanong, ano po ba ang pakikipagrelasyon? Kasi tulad ako, may relasyon ako siguro sa Diyos kasi sumasampalataya ako sa Kanya. Kasi naniniwala ako sa Kanya, siguro may relasyon ako. May relasyon ako kasi naniniwala ako sa Kanya. Kapatid, ito ang ibig sabihin ng relasyon. Ang relasyon, no? Ayon sa espiritual ni Kristo na nagpapahayag katulad ng sinabi ni Kristo, the Father and I are one. Di po ba? At may kasunod na words doon. At ang Ama ay patuloy sa paggawa. My Father is continuously working. And I am also
continuously working. Ang tanong, sabi mo, may relasyon ka na, nananampalataya ka, ano bang ginagawa mo? Hindi ba, paliwanag mo sa akin. Anong ginagawa mo? Gusto mo malaman ang relasyon mo? Ito yon. Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 25, doon sa mga huli mga verses, no? Sa 31 to the following verses. Whatever you did to my least brothers and sisters, you did it to me. Tama? O di may relasyon ka. Kung sinasabi mo, brother, minumura mo ng minumura yung mga tao, yung mga kapwa mo, anong totoong relasyon meron ka? Hindi ba? Sino ba minumura mo? Yung tao? Hindi ba yung Kristo na nasa tao? Especially kung yung taong yon may espiritu ni Kristo. Pag may espiritu ni Kristo ang taong yun na minumura mo, sinisiraan mo, kung ano ang ginagawa mo, kapatid, wala akong kapatawaran yan. Sabi ng Biblia. Bakit po? Sabi ni Kristo, laitin mo na ako, wag lang ang espiritu. Sapagkat pag nilait mo ang espiritu, walang kapatawaran. Walang forgiveness. O bigat, diba? O bihira ho natin masaliksik yung bagay na yan. Bihira ho natin madaanan yan. Kasi kung ano lang itatapik, yun lang ang dadaanan. Kaya nga mayroon tayong gospel exposition. Para may mahayag. Hindi lang puro kanan, puro kanan. Dapat makita ang kaliwa para malaman kung totoong kanan to. Kung walang kaliwa, paano nga sasabing ito'y kanan? Pag sinabing kaliwa, sure ka kung nag-iisa lang yan. Paano mo sabing kaliwa kung iisa lang yan, walang kanan? How could you say it is left without right? Di ba? Di ba, brother? Kaya kita tinan niyo po. May kanan, may kaliwa. Paano po nahayag? Kasi mayroong pinapakitang kanan, may pinapakitang kaliwa. Amen po ba? Amen. Kaya kita niyo mga mata natin, dalawa rin, paa, dalawa rin. Kamay, dalawa rin. Butas ng ilong, dalawa rin. Tenga, dalawa rin. Amen. Pero may isang mata lang, yung higante na panood ko isang araw. Andito yung mata, malaki sa ulo. Amen po. Konting joke. Amen po, beloved brothers and sisters in Christ. So ito po ang dapat natin maintindihan, kapatid, sa pananampalataya. Hello? Amen. Okay po. Panghuli po na nais kong bigyan kayo ng isang kapahayagan ayon po sa nasusulat. Basahin natin ang salita ng Panginoon na sinulat ni John sa kanyang Gospel sa chapter 6 po, verse 57. 57. Chapter 6 po ng Gospel ni John, verse 57. Sige po, basahin natin. Ang sabi po doon ay ano? Sinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Si Kristo ay nabubuhay dahil sa Diyos Ama. Amen? Ikaw, tayo, gusto ba ho natin nabubuhay tayo? Sa buhay na kaisa ng Diyos? Na may kapangyarihan na tayo magkaroon ng kaligtasan at makamit ang buhay na walang hanggan? Amen. Yes. Kailangan natin ng pagkain ng salita ni Kristo. Kasi ito lang ang magmumold sa atin. Ito lang magpupurify kung tayo po ay nagiging marumi bunga ng ating mga kahinaan. Amen. As Jesus said, that you are really purified by the word that I have spoken to you. Salita. Kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So saan ka kakain ng salita ng Diyos? Kay Nanay Gloria? Mamantika yun. Baka mamantika pa makakain. Dito sa ganitong gawain, sa simbahan, sa laan kung saan may mga pagtitipon ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang kagandahan lang kasi dito, exposure talaga ito.
Doon, marami po tayo mapapakinggan, pero minsan tulad ng sabi ko, pag tumalakay, isa lang ang tatalakayin. Asan ang exposure? Parang sinasabi, ito ang ang chapter 1, na for example, chapter 1, parang yan tinapay. Pero ano palaman ng tinapay? May mga words doon, may mga salita doon na may kaugnayan. Bakit kailangan mo maintindihan yung tinapay na yon sa verse na yon? Bakit po? Para sa paglago. Ng alin? Ng spiritual mo. Upang ikaw ay totoong kaisa sa Espiritu ni Kristo. Amen? Na gumagawa ng gawain ng Diyos, gawain ni Kristo. Hello? Kaya nga kung kunti ang lumalago saan? Sa Espiritu, hindi ho dami ng tao. Lumalago sa gumagawa. Minsan nga, tatato lang ang gagawa. Makikita yun sa totoo lang. Ang mga bata nung araw, nabanggit natin, dahil ang mga bata nung araw, no, hindi katulad ng mga bata sa bagong henerasyon natin ngayon. Nung araw, ang mga bata sa totoo lang, no, maliban sa sila po ay very obedience, no, sa magulang. Nakikita mo yung kanilang ginagawa. Until lang, may nakikita pa ako sa mga probinsya pag nagpupunta ako sa mission sa probinsya. Mga bata, 5 years old. Nauunang gumigising minsan habang nagluluto pa ng kamote doon sa Marinduque. Nagluluto ng kamote ang magulang para almusal. Yung bata nasa baba na, nagpapakain na ho ng manok. Nagwawalis yung isa. Gumagawa. Bakit po? Kasi naniniwala sila that they are belong to that family. Are you belong to the family of God? Amen. Ipakita mo ang paglago ng Espiritu mo sa pamamagitan ng paggawa mo. Kaya mo naman gawin kung gustuhin mo talaga Showing that hindi sa tao, sa Panginoon. Kasi Diyos ang pinag-uusapan natin dito sa gawain katulad dito. Di ba? Hello? Kaya nga katulad nyo, katulad po kayo. No? Tulad po kayo. Hindi ko na isi-send. Nakikita ko naman talaga. Meron nga ako dyan. Talaga masipag. No? Masipag ho. Kahit po ay hindi siya nakasign sa audio. Lagi nandirito. Kahit hindi siya nakasign sa audio, nandirito siya. Gumagawa siya. Di po ba? Kaya nga may mga assignment tayo dyan. No? Bahala ka na kung gusto mo o gusto gawin o hindi. Nasa sa'yo yun. Pero binibigyan ka ng tasking para maintindihan mo. You are chosen, sabi ni Kristo. Pinili kita. Hindi ka pumili sa akin. Ako pumili sa iyo. And appointed you to go and bear much fruit. The fruit that will last. So that whatever you ask to the Father in my name, it will be given unto you. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Oh, hallelujah. Yes, Father God, by the grace of your love and mercy, I believe, Lord, the empowering of your word, the Spirit, will continue alive, O God, with power, O Lord God, in every life of these brothers and sisters to grow of their spiritual, to work with you, O Lord God, as a true living witness, as what you said, that you give the Spirit, that you empower your Spirit, O Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Yes, O God. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. May suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nakulang,
sambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. I believe, Lord, Kahit that you are alive in the presence of your people. As what you said, ako magregalo ng your name, you are in the midst of us. Biyaya And I know, mo God, that you sa are focused on akin, your words, laging lahat. to grow, oh God, showing, oh God, the divine presence of your wisdom and power, doing the works of yours, oh God, is really prepared for your glory, oh Jesus Christ, and to God of God. Panginoon, dakila ka tapat sa Dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa. Sabi ng Panginoon, ako'y bumaba mula sa langit upang hindi gawin ang sarili kong kalooban, kundi gawin ang kalooban na nagsugo sa akin. At ang kalooban na nagsugo sa akin ay huwag mawala kahit na isa sa mga ibinigay sa Kanya. And I believe, brothers and sisters, hindi kayo iiwanan ng Panginoon. Amen. Hindi kayo pababayaan na mapahamak at lalong hindi kayo, brothers and sisters, pahihintulutan ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno, because I know God, through Christ, according to His Word, you are alive in Spirit to unite with God in eternal life. Amen.